Hapon, ano po, akala siguro ng mga magagaling na senador ng mga liberal, kayang mabuli yung mga yung mga inimbita, sila Asek Uson, sila Thinking Pinoy. Ang problema, sila po yung nasupalpal, Jesus Maria Josep. Pwede palang ganon, ano po, yung mga guest ang masusupal pa, yung magsupalpal doon sa mga nagtatanong, di napahiya. O, yung lalo na yung isang senador dyan, Diyos ko po naman, nagmamagaling. Okay, yung isang senador, hindi ko nabanggitin, kayo na ho mga bahala. Basta siya po kamag-anak ng dating presidente, itago na natin sa pangalang Bam. Ano po, sasabihin niya, bakit daw hindi kinukuha yung side? Siyempre, sagot naman nung vlogger, ba't ko kukunin ng side? Opinion ko yun, hindi naman ako sa mainstream media, hindi naman ako Inquirer, Philippine Star o anong dyaryo, lalo't hindi naman ako ABS-CBN o GMA, kaya wala akong pakialam kung hindi ko kukunin ang side mo. Exactly, di ba? Kaya nga siya vlogger hindi po siya mainstream journalist, ano po? Hindi po siya telebisyon, lalong hindi po siya dyaryo o radyo. Vlogger po siya. Anong vlogger, wala naman sa batas unless kung may pakita po kayo mga senadores, na batas sa Facebook na kunin mo yung side ni ganito, kunin mo yung side doon. Entonces, may paglabag. Pero wala naman ho akong alam, di ba? May alam ba kayo na yung vlogger pwedeng mag-post ng hindi kinukuha yung site? Pwede, di ba? Tapos, entrada naman itong isa, si Thinking Pinoy na yung sinalang anak ng pusit. Naawa tuloy ako doon sa senador na dating bully, napahiya, mabara-bara, halos mautot sa kanyang karsorsilyo. Sasagot niya, ipakita mo nga dyan, i-sample, i-play mo nga dyan yung sample, bayan, pakinggan lang natin. Itong si Thinking Pinoy. Sige nga, engineer, pakinggan na natin o balikan natin itong kay Thinking Pinoy. It's open to interpretation, Senator Trillanes. Then tell me your interpretation. That's my own post, and I don't have to tell you how it should be interpreted. Oh, it's up to you, because I never said anything there that demeans Senator De Lima. Alright. Isa pa. One more time. Isa naman. Ako siguro yung most bashed na Pilipino ngayon Di ba? Mr. Senator, with all due respect, how you interpret what's shown in front of you is not really my problem. But if you think that I committed libel It's not my problem at all. Sir, but if you... In fact, hindi ko nga binasa yan. Ngayon lang nilabas yan nung staff ko. So, ngayon ko lang ina-address yun sa'yo. Yes, sir. But respectfully, if you feel that I've committed libel against you, I respect your option. Sinasabi ko rito is Yan po ba, yan ang narinig po ninyo mga kapiranggot na mga voice clips kahapon sa hearing. Ako'y natatawa rin nung nireview ko na ho yan ng gabi. Meron pa ho dyan yung portion na nung tinanong, sinabi pa ni Senador Trillanes na yung pinapakita niya yung si De Lima at saka doon sa labas ng opisina ni De Lima na nagtatawanan, ano raw ibig sabihin noon, at sinasabi ni Senador Trillanes na si De Lima raw wrongly accused, unjustly accused. Sus Maria Josep naman, Senador Sir. Ilan po ba ang nagturo ng kanilang lahat na huyata ng daliri, nakaturo kay De Lima? Hindi lang po si Aguirre, si Secretary Aguirre, pati mga inmate, pati yung kanyang driver, bodyguard, tinuro na rin ho siya. Jesus Maria, pati yung anak ng driver, tinuro na rin siya. Pwede ho ba yun unjustly accused? Maging yung nagbigay sa kanya ng pera, tinuro na ho siya. Ano pa ho yun? Okay? Number 2 yung sinasabi ninyo, hindi magandang makulong, ako'y nakulong, hindi maganda pakiramdam yon. Sir, kasalanan mo yung kaya ka nakulong dahil boss, nagkudita ka, Sus Maria Josep. Nung alam mo naman pagkudala nga ba naman, pabayaan ka ng gobyerno, magwaray-wara ka dyan sa EDSA, sa hotel. Natural, kukulong ka. Diyos ko po naman, nagre-rebelde ka sa gobyerno, di kulong. Sabi mo, napakahirap ng buhay. Sana sir, naisip mo yan. Bago ka nagrebelde, bago ka nagkudita, naisip mo niyan, naku, makukulong ako dito pag nahuli. Akala nga namin nung sir, nagko-cover pa ako, magpapakamatay ka na lalaban ka, sayang. Sana sir, kung lumaban na lang kayong lahat ng magdalo, baka bayani pa kayo sir, para kayong, baka lalagyan kayo sa mga dingding ng Camp Aguinaldo, nandun yung mga pagbumukha nyo. Captain Trillanes, nakalagay doon,
Captain, ganito, yung isang magdalo, ilalagay pagmumukha nyo doon. Tapos pag araw ng patay sa libingan ng mga bayani, dadalawin kayo, di ho ba? Ngayon, tignan nyo, nabuhay kayo, nag-surrender kayo, o di nakulong kayo. Yun lang ho, ano po. Tapos, yung mga nagsasabi kahapon, dahil sabi nga po ni Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office, mahirap kontrolin ang fake news. Sabi naman ng isang nagmamagaling na reporter, maganda nga sana, pero kulang ito, medyo bubing, Jesus Maria Josep. Sinabi niya, pag may political will, excuse me, tama po si Secretary Andanar. Kahit may political will ka, kung yung istorya, yung fake news galing sa Amerika, how in the hell can you control it here? Sige nga, Facebook ito. Pagsabihan mo yung Facebook para makontrol mo. Diyos ko po naman, may ginagawa na ang Facebook, pero what can we do? Kung yung istorya nag-originate sa Australia, nag-originate sa Amerika, hindi nag-originate dito sa atin. Isang kababayan natin na nakatira na doon, na American citizen, Australian citizen na, pinost niya, shinare, ng mga kamag-anak niya dito. Can you control it? No, you can't. Kahit na may batas pa tayo, wala tayong magagawa doon. Kaya yung sinasabi yung political will, imposible. The government can only do so much. Siguro pwede kung dito sa atin nag-originate. But what if that post came from the US or overseas, na American citizen, pinost niya, shinare ng mga kamag-anak, sasabihin ng kamag-anak, we just shared the post. We didn't know that it was fake. Sus Maria Josep naman. Isip-isip mo muna bago tayo tokis yung problema. Sat-sat tayo ng sat-sat, dal-dal tayo ng dal-dal. Hindi naman natin alam kung ano yung mga pinagdadal-dal natin. Lintik na. Let's think muna. Ano po. Pero kahapon, saludo po ako kay Mr. Thinking Pinoy. Good job, sir. Kay Asek mo Kauson, good job din. Play it one more time. Yun ang nakakatuwa yung mga sagutan. Meron pa ba, Edson, na mga sagutan? Itong si Thinking Pinoy. Meron ka pa ba dyan? Bala, wala na. Dalawa lang pala yun. Ayun. Anyway, yun ho ang nangyari kahapon in aid of legislation. Ngayon, yung hinahanap ng mga mambabatas na si Kokoy Dayaw, akala ko, kamag-anak ni Ronnie Dayan. Dayaw pala, muntik pa ako na fake news. Dayaw pala, hindi sumipot. Kaya nagkaroon po ng investigasyon na ganito dahil nagalit po yung 7 mambabatas na tinawag nitong Dayaw na ito doon sa Silent No More na mga tuta na mga tuta ni Pangulong Duterte daw. Di nagalit sina Senador Soto, Senador Pacquiao, Senador Subiri, si Senador yung mga Soto, nagalit. Sabi nga wala naman dumaang papel sa amin na para pirmahan namin, ikundina namin yan. Wala naman Sus Maria Josep, Diyos ko po naman. Anyway, bayan, nako, marami ho talagang nagalit po itong mga kababayan ho natin, doon sa dito kay Kokoy Dayaw na hindi nagpakita. Siguro nagtago na doon sa palda ng kanyang ina o misis niya. Ito. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Attorney Reggie Tongol, cyber law expert po ito. Magandang hapon, Attorney Tongol, sir. Magandang hapon, Erwin, at sa mga nanonood sa programa ninyo. Medyo napapakinggan ko nga yung sinabi mo kanina at nasundan naman natin din yung mga nangyayari sa Senado. Right. Yeah. Sir, tanong ko natin, is it possible ba? Ito na lang po, simpleng katanungan, dahil ito yung sinasabi ng ilang mga media, it can be controlled daw, basta meron daw political will ang gobyerno. Pero sabi naman ng ilan, how can you control kung itong social media ay worldwide ito? What if that story originated overseas and it was just shared and shared and shared? How can you control it? Yes. Sa mga criminal cases kasi, Erwin, ang basta magkaroon ng isang elemento ng krimen, makumit yan sa isang jurisdiction, isang bansa, kahit ito ay nagmula sa ibang bansa, tinuturing ng batas natin na ito ay nangyari doon sa bansang yun. Kunwari, ang false news ay nagmula sa Estados Unidos. Pero dito,
dito lumabas, ang subject ng false news ay topic na nasa Pilipinas. Right. At ang directly naapektuhan o nagkaroon ng danyos ay ang mga Pilipino, ang public order ng Pilipinas. Then, anyone dito, mga public authorities natin, pwedeng mag-prosecute ng tao na yon na nagpakalat ng false news dito sa Pilipinas. So magkakaroon ng restriction ng korte at ang batas ng Pilipinas doon sa krimen na nangyari kahit na isang elemento lamang ang nag-represent dito sa Pilipinas. So ganun yung rule natin on extraterritoriality application. Pero paano, tama po yan, Sir, Attorney Tonggol, Sir. Yeah. Pero ang sabi po naman ng ilan na I was able to talk to a lawyer yesterday, sasabihin po ang depensa niya naman daw po kasi, sasabihin niya naman, hindi ko alam na fake news yan, alright? Hindi ako nagbabasa. It was just shared to me by a friend, so I shared it to some people, and people picked it up, pero wala talaga akong alam. I'm sorry. I mean, I am just an ordinary blogger na nag-share dito. So, paano po mapapanagot yung isang tao? Or sabihin niya, yun ay post niya yung kanyang opinion niya po yun. I mean, it's his or her own opinion. How can you prosecute that individual? Hindi naman po siya mainstream media, attorney. Yeah. Napakagandang tanong mo yan, no, Erwin, kasi kapag ang mga krimen na pinoprosecute natin ay nakalagay sa revised penal code, ito yung tinatawag na mga malainse crimes, no? Ang malainse crimes, yung intensyon ng tao na commit ay relevant doon sa pag-prosecute sa kanya, relevant yun sa defensa niya. Kung wala siyang intensyon na guluhin, no, yung publiko dun sa ipinilabas niya, then pwedeng hindi siya maging guilty dun sa krimen na yun. Kasi ang false case natin nakalagay siya sa Article 154, yung false Lahi mo na si Nieto. provision ng revised penal code, tagal na ito. So, kung nasa revised penal code siya, it is intent is relevant. So, yun yung pwedeng depensa sa sabihin. Siyempre, makakasuhan pa rin siya, di ba? It's a matter for the court to decide kung valid pa yung depensa niya, kung may intention ba siya o wala. So, ang pinaka-importante dyan ay mailatag niya, no? Yung kanyang motibo kung bakit niya ipinilabas yun. So, may mga nagsasabi rin, Erwin, na pwedeng libel daw ang ikaso. So, ito rin ay nasa revised penal code. Even the cyber libel law, hindi niya tinatanggal yung cyber libel law sa revised, yung libel sa revised penal code. Ang ibig sabihin lang na ito, ang intensyon ng lahat ng mga nagsasabi ng defamatory statement ay iti-take into consideration din ng korte. So, itong mga defense ng ganyan ay korte yung mag-decide. Right. To the point kung pwede siyang kasuhan o hindi, pwede siyang kasuhan. Either doon. But it's the court who will decide, attorney, yata. It's the judge who will say guilty or not guilty. Di po ba, sir? Correct. Yun lang yung mag-determine kung guilty siya o hindi guilty. Right. Korte na yun. Okay. Attorney Reggie Tonggol, maraming salamat, sir. Magandang hapon. Mabuhay po kayo. Cyber law expert. Thank you, sir. Maraming salamat rin, sir. Alright, oras po natin, bayan, 1:16 in the afternoon sa ating pagbabalik. Makakausap natin sa linya ng ating telepono si Thinking Pinoy. Tutok lamang, straight ahead! Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, Ito nyo na lang pala may number na Thinking Pinoy. Oh. Ito nyo lang lang. numbers from 1 to 31 for the easy to lotto. At tatlong numero naman from 0 to 9 para sa Swat West Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sumunod na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto. PCSO games can be played by those who are 18 years old and above. Alam niyo mo ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron ditong billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang Humihina ba signal natin? sa karagdagang
katanungan at discount, tawag na or text sa Ha? 0909-8385-55. Jonah Abarico, Trillanes should keep his mouth shut. Stay tuned in mga best. Wildflower Thomas, thank you. Brought Jack. 2.7 na lang tayo. Kanina 3.2 to eh. Mahalagang paalala po, Bibit ang dalahaw. ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Alright, dire-diretso po tayo, bayan. Oras po natin 1:18 in the afternoon. Thursday po ngayon. Ha? Dire-diretso po tayo. Eto, bayan. Sos Maria Josep. Alam nyo, ito siguro sa lahat ng mga vlogger, ito yung sinasaluduhan ko. And then yesterday, bumilib po ako dito sa mamang ito because diretso magsalita Walang preno, may laman. Finally, parang lumalabas. Hindi ba si Trillanes, sanay na sanay tayo, napapahiya yung tao, hindi kumakasa. And finally, somebody stood up, dito sa senador, yung bunganga niya na fast talker, nasupalpal. Nasa linya po ng aming telepono, si Ginoong RJ Nieto, o si Elias Thinking Pinoy. Sir Nieto, magandang hapon. Magandang hapon po, Boss Erwin. Sir, dumami ang fans mo, Jesus Maria Josep. Marami ka ng fans sa Thinking Pinoy, lalong dumami pa, nakita nila na ikaw pala yun, sa likod nitong Thinking Pinoy, sir. Salamat po. Nung inimbitahan ho kayo, sir, dyan sa Senado, na-anticipate nyo na makakasalubong nyo o magkakasagutan kayo o tatanungin ka ng pabalang nitong si Senador Trillanes. Na-anticipate nyo na yan, ano? Ewan po, basta naman talaga yun Oho. Tapos, and then my question is, pero yung mga kasagutan niya, sir, yung mga sagot mo swako, parang hindi mo pinag-isipan, parang it just comes natural, yung binabarabara ka, pero sumagot to kayo, cool na cool kayo. It was natural, Sir Nieto. Actually, siyempre po ako ng content kasi pagod na pagod po ako rin, kaya kalmado ako. Pagod pa kayo noon, ibig sabihin, kung hindi kayo pagod, sir, baka kawawa, napahiya ang Senador Trillanes. Baka po, medyo mas matalim pa hindi lang. Kaya lang po kasi sir, galing po ako New York doon sa UN General Assembly. Aha. Kaya po grabe pa jet lag ko hanggang ngayon. Kaya po ngayon, medyo kalmado po ako kasi pagod. Sir, isa pa hong katanungan, alright. Yung, I would like to get your opinion, kasi pinagpipilitan, lalo na po itong si Bam Aquino, napahiya na ito kahapon, sinagot na siya mismo ni Asik Uson. Bakit kita kukunin yung side mo, i-vlogger ako? Kayo, sir, ano hong opinion nyo rito? What is your opinion? Bakit po ako, pakiulit ka po yung tanong, sir? My question is, dapat ba sa vlogger, kagaya po ninyo, Sir Nieto, ano po, kailangan bang kunin yung opinion, for example, yung side ni Trillanes, kung kunwari titirahin po ninyo ito, kailangan nyo bang kunin talaga ang side? Is it a must sa isa inyong tingin? Hindi po, sir. Kasi po, ang mga vlogger po ay mga regular na tao na nagsusulat lang na iniisip nila. Hindi po never po kami nag-claim na nagsusulat kami ng balita. Ngayon, sir, halimbawa lang, isang magtatapo sa kalye, nagsulat ng something sa Facebook profile niya. Tapos po, nagkaroon na siya 100,000 na followers. Ano yung ibig sabihin? Pag nagsulat siya ng susunod niya sasabihin, kailangan matawagan pa si Bam Aquino? Kaya magtatapulang siya? Hindi po ba? Oo. Tapos sir, kahapon din, mukhang nandoon pa rin ho yung paggalang ninyo sa senador dahil nung natanong kayo, nung hindi na ako kayo sumagot, sinasabi ni Senador Trillanes na si Senadora De Lima was unjustly accused at ano yung ginagawa nyo doon sa litrato niya, hindi na ako kayo sumagot. Bakit, sir? Hindi nyo na sinagot ito? Sa totoo lang naman, sir, wala naman ako respeto sa mga LT senators. Kaya lang, kailangan ko sumunod sa batas. Ayoko po mga-contempt. Kaya kailangan, maging civil pa rin tayo kahit wala tayong respeto sa iba. Alright. So, Sir, sa inyo na ng... Kung sa Lima, tinanong naman ako na nagpa-picture ako doon sa labas ng pinto niya. Sabi niya, kung magsusorry ba man lang kami. Hindi naman iligat yung ginawa namin Ano gusto ni Senator Trillanes? Gumawa siya ng batas para idikta yung nararamdaman ng tao? Bawal yun. Sir, matanong ko lang, may nagtatanong sa akin, kayo ba kumuha ng law o ano ba? Meron ba kayong kurso ng mga political science, etc.? Hindi po, ano lang po ako, nag-BS Math po ako sa UP. Kaya lang, UP Diliman po, kaya lang,
naghirap, ano po, namatay yung tatay ko rin eh. Wala na kami pera, kaya nag-drop out ako sa UP. So basically, sir, undergraduate po ako. Alright. Kaya po ako pinag-aralan ng mataas. Alright, last two questions, sir. Ito, kilala mo raw itong si Kokoy Dayaw. Kayo po yata nag-expose, correct me if I'm wrong, dito kay Kokoy Dayaw sa pagkatao ni Kokoy Dayaw. Hindi ko po siya personal na kilala. Ang nakita ko lang po kasi yung mga detalye tungkol sa kanya na freely available online. Aha. Eh, ang problema nga kasi, itong si Kokoy Dayaw, nag-claim na web security consultant ng PCOO noong panahon ni Presidente Aquino. Aha. Kaya lang po, sobrang niyang careless kasi yung mga personal details niya, nagkalat kung saan-saan. Kaya madali niyang hanapin. Opo. Alright. Sir, panghuli na lamang na katanungan. Ito po yung gustong tanungin ng mga kababayan natin. With your line of thinking, sir, mukhang okay naman ho yung inyong mga pananaw sa buhay. Ano po yung buhay ho ninyo? Hindi po kayo bayaran. Ano po? I mean, the question now is, gusto po malaman ng kababayan, why? Why are you supporting Duterte, sir? Kasi po, sir, kasi kinuwento ko nga kanina, di ba, naging mahirap yung buhay ko dati. Opo. Maraming challenges. Pero Aha. kahit pa paano, nakahanap ako ng diskarte sa buhay. Komportable na yung buhay ko bago pa ako nag-vlog. Kaya lang po, nung mga pangatlong beses ko nang namasyal sa New York, naisip ko, nagsasayang na lang ako ng pera, bakit di ko tumulong sa bayan? Kasi sinuwerte ako, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi sinuwerte. Eh, ganun din po yung kwento ni Duterte. Komportable na yung buhay niya, pero gusto na niyang tumulong sa bayan. Kaya parang nakikita ko po, parang ako yung 1% Duterte. So, I saw myself in him. Kaya ako po siya sinusuportahan. Anyway, sir, maraming salamat po, Sir Nieto of Thinking Pinoy, alias Thinking Pinoy. Maraming salamat. Sir, ingat po kayo. Ano po? Idol pala kita, sir. Thank you, sir. Mag-ingat po kayo. Sir Nieto, thank you. Good afternoon. Si Ginoong Nieto po, siya po yung nasa likod itong Thinking Pinoy at marami nga po nakapanood sa kanya. Nakita na po yung ninyo yung itsura niya kahapon, ha. Talagang ito yung sinasabing coolness under stress, ika nga, ha. Despite sa mga atake, ha, question na pabali-baligtad, sinagot po nung mama, cool na cool, may jet lag pa ho yan. Partida pa si Trillanes kahapon. Naso palpal pa rin yung mama, kawawa naman. Nasa linya rin ang aming telepono ito. Isa pa, idolo ko rin po ito, ha. ASEC Mocha Uson, ASEC ng PCOO for Social Media. Magandang hapon, ASEC. Magandang hapon, Idol Erwin, at sa lahat po ng ating listeners. Oo, gusto ko yung litrato ninyo, Senador Trillanes, matapos kayo magbangayan, sino ba nagpa-picture? Siya ba nagpa-picture? O ikaw humingi ng pa-picture? Ako po lumapit sa kanya at nagpa-picture sa kanya. Aha. Ma'am, kahapon sa Senate hearing, ha, sinabi niyo rin na ikaw ay biktima rin ng fake news. Sinabi niyo po doon sa Senado, ASEC. Ngayon, pero before that, nagkabanggaan kayo ni Bam Aquino dahil sinasabi niya, bakit hindi mo raw kinuha ang side niya? Pero maganda po yung side. Ano po yung sagot ninyo doon na ASEC Uson? Sinabi ko na hindi ako journalist, ako'y vlogger. Apo. At bilang vlogger ay karapatan yun, kung karapatan niya na isang vlogger, kung gusto niya kunin yung opinion ng isang tao, pero yung pag-vlog ay sariling opinion yun. Parang kung nasulat ka ng column, opinion mo yun, hindi mo na kailangan kunin pa yung opinion ng iba. Kaya kung gusto naman ni Senator Bam Aquino na ipahaya yung opinion niya, hindi mag-vlog din siya wala pumibigil sa kanya. Exactly, ma'am. Tapos, talaga mukhang pinulbos kayo rong kahapon, pero buti lang, may dala na kayong pulbos, kaya dahil baliwala na rin, hindi nyo masyado ramdam yun. At yung mga sagot ho ninyo, mukhang tama naman ho, at talagang yung mga nag-question sa inyo, mga tiga-liberal, ala ho nahita, ma'am. Ano po pinersonal nila pinersonal nila yung hearing. Ako po na-invite doon bilang resource person. Correct, oo. Dapat pag resource person, ma'am, dapat magbibigay ka ng punto, hindi idea, di ba? Parang ikaw na yung ginigisa, para kang si Matubato at Las Cañas. Yun na po, nagtaka nga rin po, biglang ako na po yung nasasakdal doon. At nasabi nga ni Senator
Mig Zubiri at Senator Tito Soto na igalang naman natin yung mga invited resource person dito. Oo. Ayun nga po, pinirsunan ni Senator Bam Aquino, nanggagalaiti siya, kung bakit daw ako ganun mag-criticize sa kanya at sa kanyang partido, yung liberal. Okay. So, ma'am, kung kayo ang tatanungin, I mean, not as an ASEC of PCO, as a person, as an entertainer, as a celebrity, sa ngayon ba kayo na illegalize na ito o lagyan ng mga parameters ng mga batas, isailalim mo sa batas itong mga vlog na ito? Will you agree, ma'am? Sa totoo lang po, mukhang magandang idea yan, di ba? Para malaman kung sino yung nagpapakalat ng fake news o kaya mapigilan. Pero po, yan po ay pagsisil ng freedom of expression. At saka isa pa po, meron na pong batas dyan kaparusahan sa mga nagpapakalat ng fake news. Sabi nga ni Pangulong Duterte, andyan na yung libel, slander, at adultery. Kumbaga, pag ipinasay ang batas laban sa fake news, sino magsasabi kung ano ang proper at hindi proper? Kaya delikado po yan sa freedom of speech ng isang tao. Ang importante, pagtuunan ng pansin ay yung Yung Nieto, tapos kay versus Bob, tapos may isa pa, versus Kiko. ng ating administrasyon. Alright, panghuli na lamang po, ASEC Uson, ma'am. Hindi naman po kayo nagsisisi po sa mga vlog ninyo at binabanatan kay kaliwat kanan, talagang kung gaano ang banat kay Pangulo, kasama na rin kayo ganon din kadami na banat. You do not regret what you did and what you are doing. Ano po? Wala po akong pinagsintihan dahil opinion ko po yun at ang aking punto lamang po dito ay lagi nila akong pinaparatangang nagpapakalat ng fake news, pero kung tanungin mo naman sila, wala silang mabanggit kung ano yung fake news na pinakakalat ko. Puro na lang sila bintang. Ang akin po ay opinion lamang at walang peking opinion. Hindi mo man gusto ang opinion ko, pero kanya-kanya tayo ng opinion. You say my piece, I say my piece. Ayun, alright. Ma'am, I'm sorry, nagsinungaling ako kanina. Natanong kita ng fake question. Pero ito po ang tanong ko ho ngayon na Mama Mocha, dito po sa trabaho nyo as ASEC for social media, will you still continue to do na na pagtanggol ng Pangulo, other than pagtanggol Pangulo, kung may opinion kayo, ilalabas nyo pa rin po ba, ma'am? Siyempre naman po, dahil yan po ang demokrasya, hindi po ba? Ayaw nila ng dictatorship, pero sila yung gusto magpatahimik sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po yung ating pagpapahayag ng opinion. At kung ayaw nila yung opinion ko, hindi wag nilang i-follow yung Mocha-Uson lang. Dito naman kasimple yun. Correct. Eksakto mundo. Nadali mo, ma'am. 101%. ASEC Mocha-Uson ng Presidential Communications Operations Office. Ma'am, maraming salamat po. Magandang hapon. Mag-ingat po kayo, ASEC. Thank you, Sir Erwin. Thank you po. Alright, Bayan, ito pa po yung ilang recording natin, Engineer. Pakiplay mo nga. Between si Mr. Thinking Pinoy at sino ba ito? Senator Bam Aquino. Ito yung sagutan. Pakinggan ho natin, Bayan. How many viral articles? How many articles have you had since the start of the Duterte administration? Every day? Since I started thinking Pinoy in November, I have about 200 articles. Okay, 200 articles. If we do an analysis now, ilan doon yung against ASEC Panahag? Maybe we'll find one or two. If we do an analysis of how many are against the political opposition, I'm sure it's much higher. Yes, of course it's much higher because I think there's more things wrong with you. Narinig ko ninyo. Ang sagot niya, there's more wrong with you. Mas maraming kapalpakan. Isa pa, ito naman yung kay akala siguro ni Senator Bob, mapapahiya po itong si Ting po. Talagang, Diyos ko po, genius o yung mama na ito. Yung kay Senator Kiko Pangilinan, pakinggan natin, Engineer. You wrote an article about the reasons why LT needs to assassinate Duterte. Yes. Did you have that's an opinion, right? Yes, it is. Thinking You had no facts to buttress that opinion? Mr. Senator, Because that's a serious statement. yes, Thinking Pinoy, sir, is a So are there facts? Were there facts? Did you provide facts
for you to be able to somehow conclude that the LP needs to assassinate President Duterte? Actually, sir, I can answer that if you just let me talk. ayun na naman ho, bayan, narinig na ninyo. Pinagtulong-tulungan po, malinaw pa sa sikat ng araw si Thinking Pinoy. Akala siguro ng mga kumag, mukhang akala nila, ready sila. Mukhang sila yung nasurpresa. Akala ho nila, masusurpresa na si Thinking Pinoy, number 1 supporter po ng Duterte administration. Sila po yung napahiya. Sila yung nasupalpal. Sila yung, Diyos ko po, kumain ng ebak. Diyos ko po naman talaga, yung banat po na kahapon yan, ha. So, ang nangyari ba yan? To be continued po yan within the next few days. Ang problema, yung pasimuno ng lahat na itong katarantaduhan na ito, yung Kokoy Dayaw, ha, na tumira, na sinabing itong 7 senadores daw, mga tuta ni Duterte, kaya hindi pumirma doon sa ikang para pagkundina sa pagpatay sa mga kabataan ngayon, hindi naman talaga pala sila binigyan. Ito po yung nagpasimuno, kaya galit na galit po yung mga senador, sila Senador Soto, gusto nila makausap. Kaso yung hinayupak na ito, nagtatago na yata sa panty ng asawa niya o sa saya ng nanay niya, hindi na po matagpuan itong Kokoy Dayaw. Hoy, Mr. Dayaw, ha? Kung lalaki ka, lumutang ka, humarap ka dyan sa investigasyon sa Senado. Ang lakas-lakas ng loob mo, gagawa-gawa ka ng lintik na mga site mo, ng mga silent no more, hindi mo papakita ang mukha. Ang problema, yan ang problema sa inyo, mga dilawan. Magaling na kayo magsat-sat, hindi na ninyo pinapakita ang mga pagmumukha ninyo para makatira kayo. Kung matapang kayo, ipakita niyo mga pagmumukha ninyo, ha? Kung gusto niyo ipagtanggol yung liberal, ipakita mo yung mukha mo, Kokoy Dayaw, hindi yung tira ka ng tira, mga mukha ng pusa, mukha ng aso, mukha ng sunrise, mukha ng puno ng niyog, kamatis, ay pinapakita nyo. Ipakita nyo mukha nyo kung matapang kayo. Lalo ka na Kokoy Dayaw, ngayon naduduwag ka. Ngayon, nagtatago ka sa panty ng asawa mo. Nagtatago ka sa saya ng nanay mo. Bakit? Gagawa-gawa ka nitong silent no more na kakala mo kung sino kang hinayupak ka. Yung pala, duwag ka pa pala sa punyema, duwag ka pa sa pinakaduwag. Ngayon, hindi ka lumutang. Lumutang ka kung matapang ka, di ba? O, nagtatapang-tapangan kayo, ha? Yung grupo ninyo, tatapang-tapangan kayo. Atapang at tao, isaan ka ngayon. Duwag ka palang hinayupak ka eh. Magpakita ka dyan sa Senado. Ha? Pag inimbita ka, sumagot ka. Total, marami naman magtatanggol sa'yo. Nandiyan si Ma'am Aquino, nandiyan si Pangilinan, nandiyan si Risa Ontiveros, nandiyan yung hari nila, si Trillanes. Oh, maraming nga kakampi dyan. Oh, pagtatanggol ka ng mga yan, lumutang ka sa Senado, hindi magtatago kang hinayupak ka. Oras mo natin, bayan, 1:35 na ng hapon, wag po kayong bibitiw. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin next yung ombudsman, yung kapangyarihan ng Pangulo. Meron pa ng kapangyarihan ng Pangulo na sibakin ang mga deputy ombudsman sa aming pagbabalik. Nasa 7.1 na pala tayo. Diyos ko po. Siyan ka rin mo ka. Ha? Siyan ka rin mo ka. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer 49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. 71 daw. Alright, dire-diretso pa rin po tayo, bayan, ha? Dito pa rin ho tayo tungkol dito sa hearing kahapon, yung sa fake news, ha? Dahil ang sinasabi nito mga mambabatas, lalo na yung mga nasa kabila, mali daw, dapat kontrolin, etc. Kaya nga po nag-hearing, in fairness naman po kay Senadora Grace po, para in aid of legislation, maisabatas, gumawa ng batas, paano makontrol itong mga ganito. Kagaya ng mga katarantaduhan ni Kokoy Dayaw na sinabi itong 7 senador, ha, mga walang itlog, mga duwag, mga tuta ni Duterte, hindi naman. Nasa linya po ng aming telepono si Secretary Salvador Panelo, Presidential Legal Counsel. Magandang hapon, Secretary Panelo, sir.
Alright. Sir, unang tanong, yung kahapon doon sa hearing na nangyari, alam ko may mga batas na po tayo, pero dapat bang pagtibayin pa o parang sa inyong tingin, tama na, may pangil na ba itong batas para habulin itong mga nagpapakalat ng fake news, kagaya itong ginawa nitong Silent No More na si Kokoy Dayaw? And do you agree na dapat mag-alias yung mga may-ari ng mga mga account, sir? Accounts sa Facebook, Yes, sir, sa Facebook. Sir? Kompleto natin yan eh. Yung team na live ka, alam mo yung sino ba yan? Aha. Alright, isa pang katanungan, sir, cambio muna tayo, medyo cambio ho tayo. Noong March 31, 2011, yung Administrasyong Aquino, through Executive Secretary Jojo Ochoa, sinibak po nila yung Deputy Ombudsman na si Gonzales na may hawak ng kaso ng Luneta hostage taker. Sinibak nila for grave misconduct. Entonces, sir, ang Pangulo may karapatan pa lang sibakin itong si Carandang anytime, sir. Yes, ano yung meron ka concurrent to presidente, pwede mag-dismiss ang gusto ng pwede. Since nag-file the office of the president, ang president pwedeng mag-kailangan returnan siya. Tawagin si Secretary Martin Andonar. Alright. Pero alam mo, mas gusto ko yung palakay natin sa mga nila. If you will allow. Unang-una, yung ginawa ng ombudsman na pag-iimbestigat ay labag na sa batas. Aha. Sir, Colin Aguirre, tsaka Kalida. Si Secretary ng Tulong. Para saan si Aguirre at saka Kalida? Ano yung sinabi? Ayon sa yelo? Section 3, paragraph of that rules of 50%. Aha. You cannot reveal investigatory records. Eh, pero ang ginawa, masabi nila, president nila, Aha. they find the practical copy. Hindi ka sila eleksyon. May soundbout ba tayo ni Kuan? Hindi mo kauso ni kay Bam Aquino. Ang sagot niya kay Bam Aquino. But with what takes it first, bawal na lang. Abay, yung sinasabi ni Karat ng Medyo daw ay galit. Pinagsihan na. So, ibig sabihin, those records na sinasabi ng are modus falsified, fabricated, which are the basis of Mamaya muna, pa-hold mo muna sa second gap sila Kuan. Ay, sa... Hindi. Ito na pala, pasok na natin. August. Domestic staff at pinasudik na tutorial ng tao na ilabas. Eh, ilabas ko complicated pa. That makes it first, and that makes it signal with him criminal title. And so, at least yung dating na punta natin nyo, pwede bang bisigan ang ombudsman? Aha, aha. Under the ombudsman law, pwede lang bisigan ng presidente for purposes of the complaint, impeachment. You know, agree with that. All right. I agree with that provision. To my mind, that is violation of alam mo, very proper stuff. Opo. That sitting president, Salang mo na yung kay Kuan. Ipa-play mo ulit. Para hindi bumitaw yung mga tao. Sabi yung kay Mia at kay Bam, ginagawa pa ngayon. Pero yung kay Lisa, okay na siya. Kaya, hindi ko pwede, hindi mo ginagawa rin. Alright. Tingnan mo, kaya sunifet ka, pag-focus. Alright. Okay. What they do is a circumvention of Constitution. Violation ng document immunity of rules. Opo. Sitting president. Alright. So we're thinking of this Supreme Court to declare that unconstitutional. Alright. Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Salamat, sir. Thank you po.
Alright, diretso tayo bayan. Sandali lang, Salome. Itong dalawa, sandali lang. Oo, dito muna tayo. Sasalang pa natin. Alam nyo, kahapon din, pati si, supalpal po halos lahat ng mga senadores ng Dilawan. Supalpal po lahat kay Tingking Pinoy, ha? Si Bam Aquino, Senador Pangilinan, Senador Trillanes, yung kay Trillanes nga, isalang mo din. And then, yung kay Senador Risa Ontiveros, engineer, isalang natin, pakinggan natin. But I would want to raise, Madam Chair, among others, the point that fake news also can lead to threats. And secondly, Madam Chair, just to go back to the photo that was projected earlier, if this had been done by mainstream media, by now, nag-kick in na yung internal ombudsman mechanisms nila. What bloggers like Mr. Nieto did is a demonstration that they want the stature of mainstream media without similar limitations. I'm very disturbed, Madam Chair, that a resource person invited by the Senate has disrespected a member of the Senate and right at her place of work to post such posts and then to post such posts and to share them, gloating over the continuing misfortune of a person. And I seek the good chair's support to somehow make it right to our colleague, Senator Laila, and to her staff who were disrespected in this way last night. Thank you, Madam Chair. So as to the question whether I should be nicer to people on my personal blog, I do not think so. I mean, honestly, Madam Chair, I have criticized you several times before, but it was in the intent of telling you how you should act based on my opinion. You don't have to listen to it, but when that opinion gains traction, that means a lot of other Filipinos think the same Sana way. hilold mo muna itong sikuan. What I'm trying Baba. to say. So instead of blaming me for what I say, maybe people should start to listen. Because after all, we're a democracy, and when a lot of people say the same thing that I say, then maybe it's time to stop complaining and start listening. And that's all I wanted to say. Exactly. Yung sinabi po ni Ginoong Nieto ng Thinking Pinoy, meron tayong demokrasya, hindi mo pwedeng kitilin at sasabihin na, hoy, hindi ka pwedeng mag-post niyan hanggang sa kung meron na nakalatag na batas. Wala pa naman, hoy. Meron tayong mga cyber, libel, cyber etc., cyberbullying. Hindi naman po bullying. Opinion yung sinasabi ng Thinking Pinoy. Opinion yung sinasabi ni Mocha Uson. Opinion yung sinasabi ng mga DDS. Anong magagawa ninyo? Kung nabuboysit kayo, di gumawa rin kayo. Which alam ko naman na ang dami ninyo dyan. Ang dami ninyong mga suporta sa mga mainstream media. Sus Mariosep. Lalo na yung kilala ko isang broadcaster dun sa kabilang pinanggalingan ko. Ngak-ngak ng ngak-ngak. Tinitira ako araw-araw. Pero hindi ko nalang pinapansin dahil sisikat pa yung buwang. Anyway, bayan, ang punto ko lamang dito, tama naman ho yung sinasabi. And I hope and I wish that the senators, these lawmakers, will think, dapat mag-isip din sila, pag-isipan nila na yung kanilang ginagawa because kung lalagyan mo ng mga parameters, etc., batas, paano na lang yung sinasabing the freedom of expression. Nasa linya ng ating telepono naman, ito, medyo cambio muna tayo sandali. Nasa linya si Secretary Vitaliano Vit Aguirre ng DOJ. Magandang hapon po, Secretary Aguirre. Secretary Aguirre, good afternoon, sir. Good afternoon. Opo. Si Erwin po ito. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Yeah, yes. Sir, quickly lang po. Parang nag-i-echo yung telepono mo. Pwede pakitawagan lang. Opo, sige po. Pasensya na. Pakitawagan ulit Pero bago yan, papasukin muna natin si Attorney Nelson Bora, criminal lawyer. Ito. Magandang hapon, Attorney Bora, sir. Magandang hapon, Erwin. Opo. Sir, meron palang power ang Pangulo na sibakin ang Deputy Ombudsman kasi nangyari na pala ito. Noong panahon ni Pinoy, sinibak nila yung Deputy Ombudsman na may hawak ng kaso ng hostage taker sa Luneta na sinasabing kaya nagwarde, kaya ng hostage dahil ginago siya ng Ombudsman. Sinibak po ito ni Pinoy o ni Jojo Ochoa. So, entonces, may karapatan ang Pangulo na sibakin ang Deputy Ombudsman. Meron. Meron tinatawag tayo na the power to appoint, kaya we get the power to remove.
So, Except in cases of impeachment na nakalagay sa Constitution natin. oo. At tulad ng ombudsman. Oo, Ay oo. hindi pwedeng simpasin ng presidente yan. Oo. The ombudsman can be removed by impeachment sa Kongreso. Oo. Pero mga other officers can be removed or even, can be suspended or even removed. Oo, oo. At ang puso ang civil service law. Oo, oo. So kailangan, meron dahilan, may dahilan. Oo. So, Hindi pa ba sapat na dahilan, attorney, na yung mga dokumento na sinasabi niyang na-acquire niya sa AMLAC, ay sabi naman AMLAC, wala silang binibigyan ng dokumento, ngayon binawi niya, nakita niya raw pinakita sa kanya ng media, ito yung kanyang magiging ebidensya, pwede ba ito? So is he violating something? ay yun nga sinasabi ko, nung nakaraan na pag-aralan itong kaso use of position of authority at official function. Ulit muna, walang kapangyarihan ng ombudsman para imbestiga ng Pangulo. Opo. Pangalawa, pag-aralan yung kasong perjury at yung falsification o kaya mga anti-graft. Ngayon sa administratibo naman, itong tinatawag ng clean misconduct or any conduct prejudicial to the interest of the service. Kaya kung tungkol ito, ang Sabi mo, huwag naman sa Secretary Aguirre, wala nang oras eh. So, meron tayong tinatawag na preventive suspension. Alright, apo. While any public officer is under investigation. Alright. Alam naman niya ngayon, Sana hindi na lang. Sa palibula sa nandito. Nako. Alright, Attorney Nelson Bora. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you, sir. Samantala, bayan, nasa linya rin po ng aming telepono si Secretary Vitaliano Aguirre. Magandang hapon po, Secretary Aguirre. Sir? Sir? Hello. Yes, sir. Good afternoon. Yeah. Engineer, medyo itaas mo ng konti ang boss ng konti dyan. Yan. Yan. Ang galing mo talaga yan. Punta ako dyan mamaya-maya. Aregluhin kita. Anyway, sir, ito lang po. Nasabi nyo na talagang may mga puwersa ngayon na talagang nagsama-sama na para patalsikin itong Duterte administration. Isang-ayon din po rito si Attorney Calida dito sa mga nasabi ho ninyo, Solgen Calida. Paano ho ito, sir? What do you think? Or where are you getting this information? Kasi ako po, according to my sources, nagsama-sama na nga po itong grupo, pati itong mga fake news na ito, dumadami, yung banat, kaso sa ombudsman, kaliwa kanan, laban kay Pangulo, Sec. Alam nila na bago nila matinag si Pangulong Duterte, hindi pwede yung ilan lang sila. Siguro naisip nila na pag sila'y magsasama-sama, although iba-iba ang kanilang mga purposes sa kanilang organization nila, ay baka lumakas na. And saka nila sila mag-reverse kung sakaling sila ay maging matagumpay sa kanilang binabalak na pagpagsakit ng ating Pangulo. Pero sa tingin ko naman, malabong silang magtagumpay na magkakaiwalay ang kanilang mga purpose sa kanilang mga organisasyon. Sir, ito pa ho yung isa pa hong katanungan ng mga kababayan natin, Secretary, dito po sa pagsama-sama nga nitong grupo na ito, parang nagba-backfire na ngayon. Kagaya nung inumpisahan nila, tinawag nila na lapdog daw itong 7 senador. Ayaw po merma doon sa isang resolusyon about condemning yung mga killing of minors, na hindi naman pala, nagpakawala itong silent no more, etc. Tinawag ng mga lapdog itong senador. Pagkatapos ito ngayon kay Karandang, and we found out, nagawa-gawa niya lang pala itong mga papel ito, wala naman palang AMLAC, so parang they're trying to prosecute the president. Alam naman nila, imbestigan lang, wala namang mangyari dahil immune ng Pangulo, pero ganun pa man, para sirain lang talaga ang administrasyon na ito. Sec, wala po bang magawa ang gobyerno dito para mapigilan ito o habulin kasi parang inaabuso na, Sec? Well, actually, sinasabi nga ng ating Pangulong Duterte at yan ay nakita rin niya na dapat kalakasin natin yung itong laws on libel or information. Pero talagang yung ginagawa nila, ang sabi ng ating Pangulo,
tulad ng mga gusto nilang parang lagyan ng mga Usong, tsaka ng tao, that would be unconstitutional. Alright. That would be a violation of our freedom of expression. Sana din natin pinasok ito, Sal, eh. Mababa ito. Hindi yung kuan. Dapat nag-stick na lang tayo dito sa fake news. Yung sinasabi ng Yung umpisa ni Sal, bumaba ng bumaba ni Secretary Sal. Unang-una, yung fake na supposed report from AMLA. Opo. Ito nang nilabas ni Senator Villanes noong May 2016 bago mag-eleksyon. Aha. Tapos pinadaan nila yan sa Ombudsman ng Mindanao para gamitin ulit ngayon at sinasabi ko si Taramdam na ito raw ay nakuha nila, nagbigay daw ng AMLA ng isang report at halos kapareho daw ito nung kay Senator Villanes na matagal nang inilabas. Aha. So, other words, kitang-kita dito ang pagsabuatan. Alright. Ang masama dito, okay lang silang magsabuatan, pero sila ang ipapalabas ng kabuatan na fake news ang ginagawa nila. Yan ay talagang itinatwa ng AMLA na meron silang report na ginawa yan. Ang masama dito, the irony of this is that sila mismo ang nagbibigay ng ebidensya sa ating Pangulong Duterte para talagang sila'y kasuhan ng impeachment. Kaya walang sa reality ni Pangulong Duterte, pati si Ombudsman ay naapektuhan. Sapagkat yan, dumaan muna yung kanilang akusasyon sa Ombudsman. Anong ginawa ng Ombudsman? Is the reason why a President Commission would be forward to investigate this Ombudsman and other officials under the office of the Ombudsman. Alright. Secretary Vitaliano Vitagire, maraming salamat, sir. Magandang hapon, mabuhay po kayo, Secretary. Thank you, Erwin. Thank you po. Dire-diretso tayo, bayan, with 1:54 in the afternoon. Engineer, isang pasada lang dyan yung sagot ni Asek Uson dito sa katanungan ni Bam Aquino. Humingi ka ba ng side namin ni isang boses all those times na yung black patatas? Ang ginagawa ko po, Senator Aquino, ginagawa ko po ang Alright. Yun po, yung sagot ni Asek Uson, hindi siya journalist. Oo nga naman. Only journalist, I believe, na kailangan para maging patas ka, hindi naman ito mamahayag. Wala naman itong formal education ng journalism or nasa kanilang ika nga code of ethics. Wala pong code of ethics na sinusundan ang mga vlogger. Code of ethics will only apply sa mga journalist na kailangan balanse ka. Pag kinuha ng mga interview ito isa, binanatan mo, kunin mo yung side niya. Ito mga vlogger, wala ho eh. Mukhang hindi po naiisip ito mga liberal. Jesus Maria Josep talaga kayo. Oo. Anyway, bayan, ako. Wala na ho tayong oras. Kami ay pansamantala magpapaalam na bukas na lang po yung ating itanong mo sa dalubhasa. Medyo alaw ko na ubusan ho tayo ng oras. Maraming salamat po for tuning this afternoon. I'll see you tomorrow muli. And God is so good all the time. Ika nga, Erwin Tulfo po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas. Wala, bumaba nung pumasok si Panelo. Metro Manila. Hindi gusto ng mga tao. Pag ganyan, sir, pag mataas tayo sa isang topic, huwag natin bitiwan, oo. Philippine Standard Time, 156. Bagay. Radyo Pilipinas. Network Manila.